Have a nice day everyone. Another vlog, another reaction naman ang ating gagawin ngayon. Sa puntong ito ay dito naman tayo sa bahay ni sa bahay ni Biancy. Ayan, kanina-kanina lang kasi ang ating vlog ay tungkol dun sa bahay ni Carla. So ito po ang ating reaction nito. Hindi ito paninira ha, mga kababayan. Hindi ito paninira. Gaya ng sinasabi ni Federico Santos na naninira daw ako. Diba, Federico Santos? Huwag mong sabihin naninira ako dahil talagang sira naman talaga. Yan ang pinaka-logic dyan. At siyempre, public yung video, natural pwede kong mag-reaction kahit ikaw, kahit sino, kahit ano pa man, basta mag-reaction, natural is karapatan natin magbigay ng ating mga sariling opinion. Pero ito, tandaan nyo mga kabayan, hindi ito paninira. Dahil sira naman talaga. Katunayan, babaguhin ang bahay ni Biancy. Tapos na kasi sa bubong. Tapos na sa bubong, ang gagawin naman nila ay dito naman sa Kisame, mga kababayan. Sa Kisame na naman, yan, kagaya nito, andyan si Biancy, oh. At sa puntong ito, ang ating gagawin ng reaksyon ay itong vlog ni Bal Santos Matubang. Siyempre, doon sa renovation, ang tawag na natin dito is renovation. Renovation meaning babaguhin yung loob ng bahay na. Tapos na kasi sa bubong, di ba? Okay na, napalitan na ng bubong. Ngayon naman dito, aayusin ang Kisame. Ngayon, sa Kisame, babaguhin na naman yung sit-up ng kwarto ni Biancy na ang sabi ay pagsamahin na ang kwarto at doon na mismo sarili na niya ang CR. Na dati nakita natin mga kabayan na ang CR may tubig. Lumulusot ang tubig doon sa sahig. So, kaya nga sabi ko, ano nangyari? Ang ginawa naman ni Federico Santos, pinagmumura ako dahil naninira daw ako. Alay, nako Federico Santos. Ang dapat murahin kayo. Dahil ako nagre-reaction lang, sabi ko doon, ano nangyari? Bakit nagkaganyan? Palpak ba ang gumagawa dyan? Palpak ba ang nagplano dyan? Or palpak ba talaga ang budget dyan sa bahay ni Biancy? Yan ang ibig ko sabihin. But anyway mga kaubayan, mas maigi siguro mag-reaction na tayo. At ito, panoorin natin mga kaubayan kung ano ang nangyari sa bahay or sa loob ng bahay ngayon ni Biancy. So ayan po yung si Biancy mga kaubayan. Kung ibalik natin, kita mo naman si Biancy talaga naman. Sabi nga nila, ito po yung ipinagmamalaki nila. Ayan, kagaya ng mga kaubabayan. Ito yon ang kwarto ni Biancy. Yon, kasalukuyan ngayong inaayos ng mga karpentero ang Kisame. Ayan si Kuya Brooks. Ayan si Berador. Ayan, nagbibiruan yung mga dalawa na yan. So ito po yung matatawag natin na manpower ngayon ni Bal Santos Matubang, yung Team Kalingap. At dyan, bahagi dyan, nandyan ngayon siguro, di ko natin malaman dahil di naman natin nakikita ang pagmumukha ni Federico Santos. So ngayon kasi sa kasalukuyan, si Bal Santos Matubang, ang aking mahal na kumpare, ay talagang nangangailangan siya ng manpower para ma-renovate at maayos ang bahay ngayon ni Biancy na nung nagdaan talaga namang malalaglag na ang Kisame dahil nga sa tulo ngayong bubong ni Biancy at nasira na pati Kisame. So anyway, ito sila ngayon mga kaubayan, inaayos na po yung bahay ni Biancy. Ayan, ito ngayon ang gagawin nila. Ayan kung makikita natin yan, ayan ang Kisame. Ayan, papalitan na ng yan, bagong Kisame. Natural, laglag na yung dati. Ang hardiplex na ilalagay dyan, bago na. Yun po yun. So hindi ito paninira mga kaubayan dahil nakikita Di ba, Federico Santos, nakikita, natural kasi, kung ayaw talaga nyo mabigyan ng reaksyon ng bagay na ito, i-private ninyo, o kasi ilagay nyo sa sakot, itapon na nyo sa basurahan, para hindi na makita ng ninuman, lalo na sa mga reactors na kagaya ko, na walang masabi na kung ano pa man, dahil wala tayong makikita. Ayan, ginagawa nila ngayon yun po ang mga karpintero sa kasalukuyan mga kaubayan. Kita mo ang mga ito, sila po ngayon yung mga gumagawa ngayon, hindi na si Supermac Hindi na si Supermac kasi si Supermac man dito ang isa sa gumagawa dito. Na ang sabi ni Supermac, ang may kasalanan sa nangyaring ito sa pagkasira ng bubong at Kisame ni Biancy ay ang bagyo. So therefore, sino paniwala natin? Sila si Paring Bal na sinusurvey nila ang bahay. Ayan si Biancy po mga kaubayan. Sinusurvey ni Paring Bal ang bahay ni Biancy at ang sabi niya palpak.
Kaya ngayon doon, ako nakapagsabi, ano nga nangyari? Ang ginawa naman ni Federico Santos, pinagbumura ko, tangina mo bang TV, yan, tarantado, gonggong, tanga, matandang walang pinagkatandaan. Tarantado rin itong Federico Santos nito, tatanga-tanga din eh. So yan po mga kabayan, kung makita natin si Beyonce, talaga namang nakakatuwa naman. At ito po yung si Beyonce ngayon na kasalukuyan po, talaga namang kinikilig ang sino man, lalo na sa mga nagmamahal sa kanya. But anyway, hindi masama ang magmamahal, lalo na sa mga kababayan nating kagaya nito. At syempre, ito nga yung tinatawag ngayon dyan sa Kalingap community, lalo na sa channel ni Kalingap Rob na EDC. Yan, ang love team ng EDC na ngayon ginagawa nila ng issue na kung naghiwalay na daw or kaya nagkaroon ng problema o pinaghihiwalay o whatever. So ganoon talaga sa Kalingap, pag may gulo ay buhay na buhay ang negosyo kasi mayroong issue, magkakaroon ng revenue. Ganon po yan dyan. Anyway, tuloy tayo. Yan po si Beyonce ha mga kababayan, Beyonce. Yan, ay may music pa ako so hindi na natin lagyan ng music. So ito po yun ha, yan ang bahay ni Beyonce, kita nyo naman, talaga namang daming mga abubotski. So ito po yun mga kababayan, ang kwarto ni Beyonce. Kita mo naman, maraming mga souvenir items, ang ganda ng litrato niya, aywan ko, itong mga pula na ito. So yun po yun, kasi dalaga natural ang kanyang mga gamit dyan, talaga namang pang dalaga. Right? Diba? Mga makulay. Yan, mga makukulay. Yan. So, mga kababayan, ganito kasi yan. Ang nangyari dito, ipinagkumpara kasi. Kita nyo bahay ni Rina, yun kay takunan ng kung anong takunan ng, kasi nasa sulok. Sabi na nandun sa sulok ang bahay ni Rina. Ngayon, ipinagmamalaki nila dahil ang bahay ni Beyonce, ang ganda yan, elegante dahil sa halagang 3 million pesos. Ang bahay ni Rina is halaga lang ng 1.6. So by comparison, kaya nga ako nakapagsabi na ano nangyari, di ba? Federico Santos, ano nangyari? Yan. Bakit ako ang kanyang minumura? Ano nangyari sa halagang 3 million pesos? Bakit ganito ang nangyari sa bahay ni Beyonce? Kung by comparison nga, ito nga ang bahay ni Rina hanggang ngayon, wala malang problema. Buong buo, solid. Samantalang ito, kagagawa lang. Kita mo naman, fully furnished yan. Ang may pinto, ang gaganda. Ang pagkapintora, ang mga muebles, talaga namang magaganda. Pero ano ang nangyari? Doon nagagalit sa akin si Federico Santos. Kasi sabi niya, bakit ako naninira? Paninira pa ba ito? Paninira pa ba yan, Federico Santos? Ayan hindi ako nagsira. Kayo ang nagsira sa sarili ninyong mga proyekto. Huwag niyo ako murahin dahil ako ngayon nagre-reaction lang. Yan. Ito ngayon, ang kwarto na yun ni Beyonce, ito na yung sinasabi ko na i-remodel. Kaya ito na naman tayo. Sino nga ba kasi ang nagplano sa bahay na ito? Ito ba hindi bago ginawa? Hindi ba ito pinagplanuhan? Hindi ba kayo kumuha ng mga magagandang architect? Samantala dito sa bahay ni Rina, talaga namang bago inumpisahan ang bahay na ito, maganda ang plano nito. Mayroong architect, may plano, mayroong pang blue, blue sketch. Yung mga plano ba sa bahay ng gawain ng mga architect na mayroon talagang plano, may naka-drawing pa dyan. Ito, may drawing ba ito? O basta na lang ito pinukpok nila ni Supermac and then basta na lang ganito, basta ganyan, basta matapos matakpan ng bubong. Kaya tuloy, ang bubong ngayon ng Beyonce, palpak. Ako ba ang may sabi na palpak? Hindi. Si paring Bal Santos Matubang, kaya wag niyo akong sisihin. Yan. Sariling CR si Beyonce. Si Beyonce daw mayroong sariling CR kasi ito na nga totally babaguhin ito. Gigibain ang pader kagaya nito. Yan, yung pader dito gigibain para yung CR daw ni Beyonce masulunan niya. Ayan, kung gusto man siya kung ano man gagawin niya, at least diyan na siya sa loob ng kwarto niya.
So para na nga sa hotel, 'di ba? Sa hotel may sariling kwarto, gano'n ang mangyayari diyan. Pero ang tanong ko nga, ano nangyari? Kaya ikaw, Federico Santos, huwag mo akong pagagalitan, huwag mo akong murahin. Ang murahin, sarili ninyo. Yan, lalo na yung sino mang gumawa nito, yan, puntahan mo si Supermax. Siyang murahin mo, wag ako. Ito po yung ating ayusin. Kasi ito po ay hindi rin po nagagamit. So yan ha. So ngayon po ay ito po ang ililipat dito sa labas. Ito po ang babasagin. Oh, yan. Yan po ang babasagin. Bakit babasagin? Kasi po yan, ayon sa kanilang plano ngayon, dahil ang unang may plano dyan, ang may hawak dyan si Supermax. Ngayon, sa panibagong karpenterong gagawin, ang may gawa dyan, may nag-hire siguro muli si Paring Bal Santos Matubang dyan na panibagong magsira sa bahay ni Biancy para ayusin kung ano man ang babaguhin dyan. Ayun na nga po, sabi niya, itong areang ito, itong pader na ito, gigibain ito dahil dito na ang kwarto or dito na ang daanan papuntang CR ni Biancy na ipakita din naman ni Paring Bal Santos Matubang na doon pa lang sa sahig sira na naman ang tubo ng tubig. Kaya nga sabi ko nga, ano bang nangyari? Kaya nga kung mayroon man ditong sabihan mo, Federico Santos, na naninira, ay huwag ako Federico Santos. Kasi hindi ako may kasalanan Para dito. gawing pintuan. Ito po, isasara na ito. Ito rin ang lipat dito. Hindi, doon. Ha? Dito. Ay, isasara ito. Isarado ito. Yun. Ilipat dito yan. Para sa kwarto niya. Ito, tanggal to. Ha? Tanggal ito. Hanggang saan? Ito, gilid na ito. Agirid lang. Ganyan lang. So sa madalit sabi talaga, Paring Bal, wala na, general renovation ito. So ibig sabihin, palpak unang-una, ang unang gumawa sa bahay ni Biancy, palpak ang plano, palpak ang pagkagawa, palpak na lahat. Palpak na lahat. Kasi kita mo naman, babaguhin na lahat ito. But anyway, kung ano man baguhin dyan, siyempre plano niyo yan at wala na akong pakialam dyan. Kaya sabi ko nga naman, naka-vlog kasi, naka-video, di ba? Naka-public. Kaya Paring Bal, pasensya na at ako'y magre-reaction dito. At ikaw man may sabi na palpak ang pagkagawa, nakikigaya lang ako. Alright? So yan po lang mga kababayan ang ating ginagawang pag-vlog ngayon at pagre-reaction. Siyempre sabi ko nga, pagka ang mga video naka-public, karapatan ng sino man nagbagbagay mga kanya-kanyang reaction dito. 'Di ba? Kung ayaw nyo ma-reactionan, di i-public or i-private ninyo yung mga video. Dahil unang-una, ang pag-reaction kong ito, hindi ito paninira dahil unang-una, sira na nga eh. O, kita mo, ang ganda ng bahay na to, fully furnished na, may mga cabinet na. Ito, sisirain ito eh, pati yung pader. Sisirain lahat. But anyway, kung sisirain man ang bagay o ang parte ng bahay ni Biancy na ito para sa ikaganda lalo sa kanyang kwarto o sa loob ng bahay niya, so be it, maganda yun eh. Sa alang-alang sa kapakanan ng maninirahan dito, lalo na kay Biancy. Pero ito na nga ang tanong ko. Ano ang nangyari? Hindi ba ito pinagplanuhan ni Supermax? Kung si Supermax man ang nagplano nito, ito ba hindi ba ito pina-aprobahan ng isang magandang architect? Dahil building ito, second floor ito. Ngayon, kung by comparison sa bahay ni Rina, sabi ko nga, ano nangyari sa halagang 3 million versus 1.6 million sa bahay ni Rina? Ano ang nangyari? Sa bahay ni Rina ngayon, okay naman, wala namang problema, matibay pa. Na ngayon, si Federico Santos ngayon, ang pilit na naninira sa lugar na kinalalagyan sa bahay ni Rina na kumo ikadan ay bahain. Putik, pinalakad niya sa putik, pinahirapan niya si Rina. But anyway, dito sa ating vlog ngayon, hindi tayo after doon sa mismong nakatira sa bahay, kundi mismo sa bahay. Yan. Kundi mismo sa bahay, mga kababayan. Sa bahay, hindi tayo nagre-reaction sa mga naninirahan sa bahay, di ba? So, wag niyo akong pagkamalian. O yun po mga kababayan ang kisami ngayon ni Biancy, mga kababayan, ha? So, Federico Santos, wag mo akong sabihan ditong naninira dahil talagang kayo ang nagsira. Kayo ang nagsira. Nagsira, ayan. Anyway, ang pagsira dito, hindi naman ibig sabihin na totally wala na, warak-warak na ito. Ito'y pagsira, ang tawag na nito is general renovation. General renovation. Bakit renovation? Babaguhin pati kwarto, dingding,
kisame, papalitan ng bago, ayan. So, yun lang po mga kababayan ang ating sinasabi dito mga kapatid, mga kababayan. So, gaya nga ng ating nakita kanina na ito po ay pagbabago sa loob ng bahay ni Biancy. So, ito, ibalik natin yung kaninang litrato ni Biancy. Ayan. Dahil nga ang bahay na ito kasalukuyan ngayong inaayos sa loob at labas, ha? Sa loob at labas, hindi ito ayan. Sa loob, tika, ano ba nangyari? Ayan, yan po. So, yan po yung ating binigyan ngayon reaction. Ito po yung bahay ni Biancy mga kababayan. Ayan, bahay ni Biancy, ulitin ko lang. So, ang bahay ni Biancy na ito ay talagang general renovation ang ginagawa dito. Di ba, Paring Bal? So, kung ako may mag-reaction, Paring Bal, huwag naman sana kung sabihan mo yun si Federico Santos, so nawag niya akong awayin dahil unang-una, naka-vlog kasi at saka naka-public. Natural, magbibigay ako ng mga opinion ko dito. At syempre, Paring Bal, pinapublic mo kasi, di natural nakikita ng marami. Pero wag po kayo mag-alala mga kababayan, hindi po ito paninira, ha? Ito po ay constructive criticism na sana next time kung kayo may gagawa ng bahay dyan, ayusin naman. Diba? Sayang kasi ang pera. Ayusin naman. Kasi kung talagang halagang 3 million na halaga ng kabuuan ng bahay, gastusan na lang talaga ninyo. Kaya siguro ito, tinitipid na ito ng bubong, putol-putol ang bubong, siguro kinakapos ng pambili ng magagandang klaseng bubong. Yun po ang aking punto de vista dito mga kababayan. Muli sa Team Kalingap, salamat sa inyong pag-vlog na ito at nakikita ng marami. Therefore, si ako ay magbibigay naman ng aking sariling opinion at reaction. So hanggang dito mga kababayan, hanggang sa muli. Shout out po di kay Paring Bal Santos Matubang. Kumusta ka na po dyan, kumpare ko? Ayan, ang ating inanak na si Tatay Santos doon sa minsan lang magkasama tayo. Kumusta na po siya? But anyway, hindi ko na rin alam. Hanggang dito na mga kabayan, kung inyo nagustuhan ng ating pag-vlog sa bagay na ito, don't forget to remember, pakihit na lang yung ating notification bell sa baba para for more videos to watch mga kababayan. Hanggang sa muli, Buwan TV is now signing off. Thank you very much. Hanggang sa muli sa ating pag-upload. Kita-kita kids and bye-bye na po.